Magandang araw mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang commitment at loyalty ng isang babae. Kung isa kang committed woman, isang babaeng seryoso sa relasyon, naninindigan sa pagmamahal, itong video na ito ay para sa iyo. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin ang mga mahahalagang bagay na dapat mong tandaan kapag committed ka na sa isang relasyon. Number one, loyalty isn't just physical. It is emotional, mental, and digital. Ito ay kung paano ka mag-isip, mag-react, at magdesisyon kahit wala ang partner mo. Ito yung hindi ka nakikipag-flirt kahit may nang-aakit sa iyo online. Ito yung hindi mo hinahayaan na may ibang tao na mas close pa sa iyo kaysa sa partner mo. Sa panahon ngayon, digital na ang mundo. Minsan, mas madali pang magtago ng emotional connection online kaysa sa physical na pagtataksil. Pero tandaan mo, kahit walang physical na halikan o yakapan, kung sa isip at puso mo ay may ibang tao na pinaglalaanan mo ng iyong damdamin at emosyon, ito ay hindi loyalty. Ang loyal na babae ay marunong umiwas sa tukso. Number two, flirting with someone else, even playfully, breaks trust. Madalas sinasabi ng iba, wala naman akong ginagawang masama, nakikipagbiruan lang ako. Pero tandaan, ang flirtation ay simula ng distraction. Ang mga simpleng biro, yan ang mga bagay na nag-uumpisa ng emotional confusion at turning into connection. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung walang mali siya talaga. Pero kung kailangan mong magpaliwanag, kahit pa sabihin mong friendly lang, tandaan, kung nakakasakit na sa puso ng partner mo, hindi na yun cute, kundi disrespectful. Number three, giving another man hope, attention, or emotional space is crossing a line. Kapag committed ka, hindi mo na kailangang magbigay ng special attention sa iba. Kasi bawat oras, bawat effort, bawat lambing na ibinibigay mo sa iba ay dapat para lang sa partner mo. Yung simpleng kumusta ka araw-araw sa ibang lalaki o pagbahagi ng mga personal na problema mo sa kanya, yan ang mga maliliit pero delikadong hakbang papunta sa emotional cheating. Number four, emotional cheating can hurt more than physical betrayal. May mga babae na nagsasabi, wala namang nangyari sa amin, pero may something na nangyari sa puso mo at yun ang mas masakit. Kasi kapag binuksan mo ang puso mo sa iba habang committed ka, parang unti-unti mong binabawasan ang pagmamahal na dapat ay para lang sa partner mo. Ang physical betrayal, minsan napapatawad. Pero ang emotional cheating, mahirap kalimutan kasi damdamin na ang nasira. Yung tipong kahit magkasama kayo, ramdam niyang wala ka nang pakialam sa kanya. Number five, if you hide a conversation, it's already questionable. Simple lang, kung wala kang tinatago, bakit kailangan mong itago? Ang transparency ay isa sa haligi ng tiwala. Kung pinipili mong burahin ang mga messages, itago ang notifications, o mag-chat ng secretly, alam mo na kung ano ang tawag doon. Hindi mo kailangang bigyan ng dahilan ang partner mo para magduda. Kasi kapag dumating sa point na kailangan mong itago ang isang simpleng pag-uusap, ibig sabihin may ginagawa ka ng hindi mo gustong malaman niya.
at yan ay panloloko. Number 6, respect starts when your partner isn't around. Madaling maging mabuting partner kapag nakatingin siya. Pero ang tunay na respeto ay kung paano ka kumilos kapag wala siya. Hindi mo kailangang ipangalandakan na faithful ka. Makikita yan sa consistency mo. Kung may lalaking lumapit at nagpakita ng interest at marunong kang umiwas ng maayos, yun ang tunay na respeto. Number 7, boundaries protect love, not control it. Ang boundaries ay hindi para pigilan ka, kundi para protektahan kayong dalawa. Kapag mahal mo ang isang tao, marunong kang magtakda ng linya kung saan ka tatayo at saan ka hindi lalampas. Ang boundaries ay expression ng pagmamahal, hindi pagkontrol. Number 8, being friendly should never come at the cost of your partner's peace. Ang pagiging mabait ay maganda, pero minsan may limitasyon din. Hindi lahat ng friendliness ay inosente. Kung alam mong naiistorbo o nasasaktan na ang partner mo dahil sa friendliness mo sa iba, matuto kang magbago ng approach. Mabuting babae ka kung kaya mong i-consider ang nararamdaman ng taong mahal mo. Number 9, if you wouldn't want your partner doing it, neither should you. Simple pero totoo. Double standards kill relationships. Kung ayaw mong makikipag-chat din siya sa iba o sa kanyang ex, huwag ka ring makipag-chat sa iba. Kung ayaw mong may nagpapadala sa kanya ng mga matatamis na mensahe, huwag ka ring magpapadala ng ganoon sa ibang lalaki. Number 10, true commitment means making your partner feel chosen every single day. Ang commitment ay hindi lang isang pangako sa umpisa ng relasyon. Ito ay araw-araw na ginagawa. Piliin mo siyang mahalin kahit may tampuhan. Piliin mo siyang unawain kahit may kahinaan siya. At piliin mo siyang iparamdam na siya ang gusto mong makasama kahit may mga tukso sa paligid. Ang tunay na commitment ay hindi lang puro I love you, kundi I choose you again and again. So, ayan po mga karelasyon. Kung committed ka na, alagaan mo ang relasyon mo. Iparamdam mo sa kanya na siya ang pinili mo. Disclaimer, itong napag-usapan natin ay applicable to both genders. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.